Marami ang nadismaya sa naging aksyon ng Philippine Coast Guard dahil pinaalis lamang nito ang research vessel ng China at hindi hinuli o kinumpiska ang mga gamit nito kahit nahuli na sa akto ng Philippine Coast Guard na may ginagawang iligal ang barko ng China sa loob ng ating teritoryo. Samantala sinabi naman ng NSC na lalabanan na umano ng Pilipinas ang China kung itutuloy nito ang planong reclamation sa Scarborough Shoal. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa patuloy na giyera sa iba't ibang panig ng mundo, abay muli itong nadagdagan matapos sumiklab ang bagong digmaan sa pagitan ng India at Pakistan. At sa kanilang unang banggaan ay 3 fighter jets agad ng India ang pinabagsak ng Pakistan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Atin ito! Maraming Pilipino ang nadismaya sa naging aksyon ng Philippine Coast Guard noong Lunes kung saan sa unang pagkakataon ay nakuhanan ng Philippine Coast Guard ng video ang isang research vessel ng China na nag-deploy ng depth sea submersible vessel sa teritoryo ng bansa. Marami ang nabahala sa nakitang ginawa ng Chinese research vessel dahil bukod sa pag-deploy ng depth sea submersible vessel ay nakuhanan din ng Philippine Coast Guard ang kulay dilaw na bagay na hawig sa na-recover na underwater drone ng China. Maraming Pilipino ang nakaramdam ng galit sa Philippine Coast Guard dahil wala umano itong ginawang aksyon o paghuli sa mga tripulante ng research vessels. At ang sagot naman dyan ng Philippine Coast Guard ay hindi umano sila sigurado kung legal ba o illegal na hulihin ang mga ito at kunin ang mga kagamitan nito. I'm not really sure whether it is unlawful or legal that makipagpauna kami i-retrieve yung yellow item na yun. No? Samantala, sa Ayungin Shoal naman ay hinabol naman ng mga dambuhalang barko ng China ang 2 maliliit na barko ng BFAR habang patungo ang mga ito sa Ayungin Shoal. Sa video ay makikita ang BFAR vessel na BRP Dati Balinsosa na tinabihan ng 2 malalaking barko ng China Coast Guard, pati na rin ang isa pang BFAR vessel na BRP Rumapenet. Sa panahon ng panghaharas ng mga barko ng China ay isang BFAR vessels na BRP Dati Balinsosa ang huminto sa gitna ng dagat. Hindi dahil sa delikadong maniobra ng mga barko ng China, kundi dahil sa pumalyang makina nito o overheat. Namatay yung makina namin sir, 2. Namatay yung makina namin 2. Kaya't dahil dyan ay hindi na umano tumuloy ang mga barko ng BFAR sa Ayungin Shoal. Pero matagumpay naman daw ang ibang mga misyon nito tulad ng pagbibigay ng supply sa mga Pilipinong sundalo sa Patag Island, Lawak Island at Rizal Reef. Nakakuha din sila ng mga coral sa sandbar sa Hasa-Hasa Shoal at Rizal Reef para masuri ang mga ito. Atin ito! Patuloy na inaapi ng mga Coast Guard ng China ang mga Coast Guard at Navy ng Pilipinas. Hindi tulad sa Taiwan Coast Guard na sinampula na naman ng isang barko ng China na pumasok sa kanilang exclusive economic zone. Sa videong inilabas ng Taiwan Coast Guard at mga tripulanteng sakay ng Chinese vessels ay kitang binomba ng Taiwan Coast Guard ng water cannon ang isang Chinese vessel. Ayon sa isang pahayag ng Taiwan Coast Guard, habang nagsasagawa umano sila ng mga patrolya ay nakita nila ang Yusin Shanyu 11366 na iligal umanong pumasok sa kanilang teritoryo malapit sa Dongsha Island. Nagbingi-bingihan pa umano ang nasabing Chinese vessels kaya naman ang barko ng Taiwan na Taichung ay gumamit ng water cannon para itaboy ang nasabing barko ng China. Sinabi ng Taiwan na nakatuon ang kanilang Coast Guard sa pagpoprotekta sa mga marine ecosystem sa exclusive economic zone nito kung saan ang lahat ng pangingisda at pamimingwit sa Dongsha Island ng Taiwan ay mahigpit umanong ipinagbabawal. Ayon sa Taiwan Coast Guard, mula noong Enero ay itinaboy ng kanilang Coast Guard ang nasa 30 vessels ng China sa karagatan ng Dongsha Island at nasamsam ang 7 pang maliliit na Chinese fishing vessels.
Hinimok naman ng Taiwan Coast Guard ang China na pigilan umano ang mga Coast Guard at bangkang pangisda nito mula sa pangingisda sa katubigan ng Dongxia dahil ang mga naturang aktibidad ng China ay nakakasira umano sa maritime ecosystem. Dagdag pa ng Taiwan Coast Guard ay buong panahon nilang poproteksyonan ang lugar at subaybayan ng mga paggalaw ng mga barko ng China at ipagtatanggol ang pambansang soberanya habang tinitiyak ang napapanatiling pag-unlad ng mga yamang dagat sa Dongxia Island. Matagal nang pumapalag ang Taiwan sa mga illegal na aktibidad ng China, mapa Coast Guard man yan o PLA Navy. Malayo kung ikukumpara sa mga Coast Guard ng Pilipinas. Pero ayon sa National Security Council ay papalag na umano ang Pilipinas laban sa China kung magtatayo umano ang China o magsasagawa ng reclamation sa Scarborough Shoal. Sa bagong mga larawan kasi na inilabas ng Sea Light Initiative na inorganisa ng Stratbase ay makikita sa Automatic Identification System o Transmission Images ang Scarborough Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na sa loob ng isang taon ay nadoble ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa lugar. Ayon sa maritime expert na si Attorney J. Batong Bakal ay patuloy umanong pumoporma ang China para tambakan o i-reclaim ang Baho de Masinloc tulad ng ginawa ng China na artificial island sa Kalayaan o Mischief Reef na mayroong mga gusali, runway at mga air defense system. Pero ayon sa National Security Council ay hindi daw ito papayagang mangyari ng Pilipinas at sa oras na gagawin yun ng China ay red line na daw ito o sa madaling salita ay lalabanan na umano ng Pilipinas ang China. Baka labanan na naman sa mga press conference. China turning the shoal into a artificial island or militarizing it. That is going to be very troubling. The legal status of Scarborough Shoal as part of Philippine territory is clear. Therefore, that is a red line for the Philippines. We will not be deterred in asserting our rights and jurisdiction in Baho de Masinloc. At sa ibang balita naman mga kabayan, habang patuloy ang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, Israel kontra Hamas at Hezbollah sa Palestine at Lebanon, Amerika kontra Houthi sa Yemen, Adel Fattah al-Burhan kontra Janjaweed Coalition sa Sudan at Junta kontra Karen sa Myanmar, abay nadagdagan na naman ang kaguluhan sa mundo matapos simulang bombahin ng India ang Pakistan kagabi. Base sa mga report, ito ay ganti umano ng India sa Pakistan matapos tumawid ang mga rebelding grupo mula Pakistan ilang linggo na ang nakalipas at walang awang pinagbabaril ang mga sibilyan sa isang park. Dati nang tinalo ng India ang Pakistan ilang dekada na ang nakalipas, ngunit matapos yun ay patuloy na nagpalakas ang Pakistan at ang nakakabahala pa rito, ang dalawang bansa kasi ay parehong armado ng mga nuklear. Sa isang ulat kagabi at kaninang umaga ay umabot na sa 3 fighter jets ng India ang pinabagsak umano ng Pakistan matapos magsagawa ng airstrike ang India sa mga posisyon o ilang military base ng Pakistan.